The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iya nga asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina. Mayong adlaw sa inyo tanan mga abyan kag mga kauturan. Nagapasalamat kita sa Ginoo karon nga may yara naman kita nga higayon nga makapamalandong sang iya nga pulong. Ato pag pamalandungan sa sining nga aga, amo ang mga lain-lain nga mga duta kung sa diin ginsabog ang maayong balita, ang binhi sang maayong balita. Kabayang Diyos magpakamayo sa aton nga pagtuon sining dinalan sang Brang Kasulatan na makita naton sa Lucas Kapitulo 8, 4-15. Bago kita magapadayon, magapamati kita na isang isa ka ambahanon. Kabasahon ining dinalan nga ginsulat diri ni Lucas sa Kapitulo 8, 4-15. Gasiling ini nga dinalan sa Brang Kasulatan. Ang mga tawo nga naghalalin sa mga kabanwahanan, padayon nga nagapalapit kay Jesus. Sang madamo nagid ang mga tawo nga nagatipon, nagsugid sa Jesus sini nga palanggiran. May isa katawo nga nagkadto sa iya umaagod sa pagsabog sang binhi. Sang pagsabog niya ang iban nga binhi, nagtupa sa dalan. Itapakan ini sa mga tawo, kaging tuka sa mga pispis. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duta, kag sang magtubo ini, nalaya ang tanom tungod kay mamala ang duta. Ang iban nga binhi nagtupa sa duta, may mga tulungon, kag ang mga tulungon nagtubo upod sa tanom kag naglumos sa tanom. Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, kag nagtubo ini kag nagpatubas sing 100 kapilo. Sa Jesus nagsiling pagid, kani magpamati kamo kung may mga tulunggan kamo. Kumain Ginoo magpakamaayo sa aton nga basa sining dinalan sang Balaang Kasulatan. Ini balang bahandi o kung ining kapitulo sang Balaang Kasulatan diri sa Lucas, yun pakita sa aton ang hilikoton sa aton Ginoo while He was here on earth. Kag masakog ini ang aton Ginoo kay balogid siya ang iya nga tion palipot gid lang. Kag sa sining nga tion naging bantog na siya tungod sang iyang pagpang-ayo, paghimo sa mga mirakulo, kag sa pagtudlo sa ila sini mga espirituhanon nga mga kamaturan. Kag suno sini gani nga dinalan, ari diri ang kaupod niya ang iya mga intutunan, 12 sila kabilog. Kag may mga babae man nga upod nila, o sa diin amoy ni ang nagabulig sa pagsugata sang ilang mga kinanglanon. Ini balang natawag naton parabola, paanggid. Isa ini ka pagpaanggid na nungod sang paghimo naton sang hilikoton sang Dios sa pagsabog sining binhi sang pulong sang Dios labi na gid sa kaluwasan. Kag sa siningation ang mga madamo gid ini mga tawo nagtililipon. Kag this will give us the idea lain-lain ni ang ilaman mga handom kun nga nagaupod sila sa Ginoo. May ara nga nagasunod sa Ginoo tungod sang iya nga pulong. They learn that the teachings nga ginatudlo sa aton Ginoo. Pinasay ini sa mga gintudlo sang iba mga religious leaders or masiling naton mga preachers during that time. Kay mga pulong iniya sang kabuhi. Kay ang aton Ginoo
nagkaridiri sa pagkasugid-gid sang kamatuoran nanungod sa kaluwasan. Kag it so happened nga diri man ang mga gintutunan agud ila nini mabatian kag ila may nini iwali sa iban. Isa diri bala ka kamatuoran nga makitaan man naton ka may mga babae man during that time nga nagaupod-upod sa ila. Ano ang ila ginahimo? Suno sa sini nga kapitulo kung may panahon kamo sa chapter 8 verse 1 to 3, makita nato nini nga mga babae, ini sila naka-experiensya sang natawag natong pagbag-o sa ila kabuhi. Kag labi na gid diri si Maria nga ginamit lang diri, nga ginatawag Magdalena, nga gikan sa iya ginpabog ni Jesus ang pito ka mga demonyo. Isa ini ka larawan sa aton sang gahom sa aton Ginoo. Hindi lamang nagapang-ayos siya sa mga masakiton kag ini mga sulod sa mga demonyo, kundi nagapang-ayo man ni siya sa mga tigipusoon sang kabuhi. Nagbag-o ang ilang mga tigipusoon kag nagpadayon sila sa pag-alagad. Kag karon makita natin diri sa sining dinalan nga aton ginbasa bago gid lang. Ang Ginoo atag diri sang apat ka klase nga mga duta kung sa diin ginsabugan ini sang binhi sang pulong sang Dios. Now ang una diri amo ang isa ka duog kung sa diin ginaagyan sang mga tawo pakadto sa isa ka village patabok sa isa man ka village. Kag suno sini nga dinalan na aton ginbasa kay na may isa ka tawo nga nagkadto sa iya uma agud sa pagsabog sang binhi. Sang pagsabog niya ang iban nga binhi nagtupa sa dalan. So ini nga dalan hindi na siya paved road kundi naton nga mahumok man ini siya apang ginatapak-tapakan ini sa madamo nga mga tawo. Now, wayfarers would beat the ground hard as they walk between villages. So, dito nagtupain na nga binhi, kag suno diri sa aton nga ginbasa, ini nga binhi ula gid nagtubo tungod nga matig-an na ang duta. Kag ikaduwa diri ginlarawan sa aton ay a rocky place. Sabog man ang binhi, nagtupa dito sa mga batu-batuhon na mga lugar. Sunog ganit diri sa nagatuon. Actually, a place is a limestone place covered with thin layers of soil. May duta man pero manipis lang. Tungod sini, ini nga mga binhi, nagtubo man pero temporary lang kag naglaya man. Ang pangatlo diri amo ang isa ka duog kung sa diin maayo man ang duta apang nagadungan tubo ang mga thorns and thorn bushes in clumps and were hard to eradicate kay tungod nga bisan utdon mo ang ilang mga dahon, ang ilan naman yang mga gamot nagapabilin sa duta. Kag pagtubo sini sang binhi, ara man ang ini nga klase nga mga tanom nga nagakuga sang sini nga mga binhi nga nagtubo. Ang kapangapat diri amo ang maayong duta. It's a fertile and well-watered soil. Kung sa diin ini nga binhi, nagatubo, kag nagadako ini, kag nagpamunga, kag silimpagan diri, nagpamunga siya o nagpatuwa siya sing 100 kapilo. Kag amo ini ang duta, kung sa diin nagabugana. Tapon aton ini tagaan sang kaulugan. Ari man diri, gin-explikar sang aton Ginoo, ini nga palanggiran from verses 9 down to verse 10 nagasiling man gani ini nga dinalan ang mga intutunan ni Jesus nagpamangkot sa iya. Ano bala ang kahulugan sining palanggiran? So ginexplika rin sa aton Ginoo nga panguna diri among diri ang sa wayside bala na tubo man ini ang binhi apang gitapak-tapakan ini siya. Pag ang binhi pagani nga wala pagani siguro nag-take root. Gin pangtuka sang pispis. Kag suno sa aton diri nga Ginoo nga iya gin-explica sa aton. Ini amo ang mga binhi kung sa diin ang yawa nagkari, nag-abot siya sa pagkuha sining binhi sa tagipusoon.
na nasabog sa tao. At silingon nga may mga tao nga nakabaton sa pulong sa Dios apang wala gid niya matanom sila tigipusoon kay naaptan sila sang kaaway ni Satanas sa tuka sining binhi sang Ginoo nga wala gid niya nagtubo. Siya mo manini may mga tion nga sa aton nga pagpanaksihon ang mga tawo nagapamati pero lagi nagsulod sa ila mga tigipusoon. Sa ila lang mga pangunahuna kay may kaaway. Lalo remember ang aton yang pag-alagad sino o may yaragid nga naga-oppose kag we know the devil is real. Buhi niya ang yawa na nagapanghikot. Kamo na don't be discouraged sa aton lang nga paghimo sa aton nilikuton sa pagsabog sang pulong sa Dios. May mga tawo gid nga they will reject your witness. Tungod nga ang naga-inspire sa ila amo ni ang kaaway. Hindi gid luyag ang yawa nga ang tawo baton sa sininga binhi o kung kilalahon sa Jesus nga ila maluluwas kay tungod sining the influence of the devil. It says nga diri sa sininga dinala, the devil does all he can to keep us from believing. If we heed it for the present, he would make us forget it again. Or if we remember it, he creates prejudices in our minds against it or divert our minds from it to something else. Best we should believe and rejoice. Muy na ang ginahimo. While he believes, ang yawa gani, it's the word of God says in Jude, he believes and he trembles. Pero siya gusto niya nga ang tao hindi gid magtuo kag magkalipay sining payong balita. Now, ikadua diri nga ginlarawan sa aton nga this soil nga a shallow ground. This is actually the picture of people who have a wrong attitude or wrong motive sa ilang pagbaton sa Ginoo. Madamo sa ilang nagapamati man sa pulong sa Dios pero lain ang ilang expectations, ang ilang impressions. It says nga, those on whom the world makes some impressions but they are not deep will show their hypocrisy and the time of trial as the seed sown upon the rock where it gains no root. These for a while believe a little while, their profession promises something, but in time of temptations they fall away from their good beginnings. So, amo nang ilayang pangunahuna abi nila pag nag-Christian ka na, wala na sang problema, kag will become prosperous. Gusto nilang religion that can liberate them from their poverty and pain and promises financial freedom. Adamo ini nga mga preachers who do that. Tawag nila ni ng prosperity gospel. Damo dira nag-attend sila kay ang preacher would emphasize na pag ikaw nagkristohano na, wala na mga problema, kag ikaw mangin manggaranon gid. But the opposite nga ginahambal sa Balang Kasulatan, na actually if we believe on the Lord Jesus Christ, we will be hated by all nations. Many of us will suffer because of our faith in the Lord Jesus Christ. Kagamoy na ang ginahambal sa Balang Kasulatan. Sa pangatlo diri, nga may araman nga mga binhi nga nagtupo man. Apang pagtupo nila, nakuga sila sini nga mga plants nga nagdungan sa ila. Kag amoy ni ang binhi nga nagtupa among thorns. Kag as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures. They don't mature. Wala gid sila nagtubo sini. Kay sila they become worldly. They prefer the pleasures of this world than the riches of the Lord Jesus Christ. So here we see the pleasures of this life are dangerous and mischievous thorns to choke the good seed of the word as any other. So here worldly desires and inordinate cares for the things of this life choke the world, rendering the seed of the word unfruitful. So mini ang pangatlo naman, nga damo wala nagpadayon tungod nga naagaw sila sang kailigpon sa unod sa sininga kalibutan.
Pag diri makita naton ang ideal growth ay yung pinakanami gid nga tagipusoon nga nakabaton sang binhi sang pulong sa Dios nga suno sini nga dinalan nasabog ini siya kag nagtubo ini siya kag nagdamo pa gid iyang bunga sa ding 100% ang pag-produce ini nga mga bunga pag ini nga natagipusoon handa gid sa pagbaton sa pulong sa Dios kag magtubo gid sa pag-alagad sa Ginoo. It says the good ground which brings forth good fruit is an honest and good heart, a heart ready to receive instruction and commandment, a heart free from sinful pollutions and firmly fixed for God and duty, an upright heart, a tender heart, and a heart that trembles at the word which having heard the word. So, amin ni Daria ang result sining tagipusoon nga nagbaton sang binhi sang pulong sa Dios. And the nature of this fruit, makita naton diri, nga ini nagtubo siya, kag nangin mature ini siya, kag nangin mabinungaon siya sa iban man. Kung sila nga iya kabuhi nangin pagpakamaayo sa iban, kag ini kabuhi nga nag-aalagad gid sa Dios. Of course, that everybody produces the same amount of fruit according to the Lord, but all true believers will produce some fruit as evidence of spiritual life. This would remind us believers in the Lord ng tagipusoon nga mabinatunon sa pulong sa Dios kag nagbag-o nga tagipusoon ini nga kabuhi mabinungahon. Remember, salvation is by faith alone. Ang kaluwasan amo lamang ang paghinulso sa imong mga sala, ang pagsalig kay Kristo Jesus nga imo personal nga manluluwas matag na ginahambal sa mga kasulatan. Kag kung ikaw bala nakabato na kay Kristo Jesus nga imo manluluwas, kilala mo na siya nga imo Ginoo sa imong kabuhi. Ina nga kabuhi mabinungahon. We believe that genuine faith, ang tutuod ng pagtuo kay Jesus, nagapamunga gid na siya. Wala kita maluwas sa maayong buhat kay siling Apostol Pablo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not the works lest any man should boast. But that faith, may bunga ina siya. Kaya amuna ang tinutuyo man sa Diyos kung nga agin luwas kita. Hindi lamang kita pag-ilwayon sa alaglagan sa impyerno tungod sa aton mga sala, kundi kita pag-abag-uhon agud ini nga kabuhi mangin pagpakamayo sa iban. A life that is fruitful, masagana nga kabuhi. Abay amoy ni ang imong kabuhi abyan na ikaw bala nakapato na kay Jesus nga imong manluluwas, salig ka na sa iya, ang imo kabuhi mapuslanon nga kabuhi. Kabay ni nga kapulong sa Dios magatubo pagid sa aton man ng mga tigipusoon, tagod ang iban mapakamaayo man. Pag sa mga abyan naton nga nagapamati sini, you can identify yourself anong klase ang imo tagipusoon. Ang imo bala tagipusoon matig-a, kapati ka man sang pulong sa Dios apang ikaw nagpatig-a nga wala ikaw nagasapak sining kamatuoran, abyan pamati ini may pulong sa Dios ang nasabog sa imo sining nga adlaw. Ining pulong nga magaluwas sa imo ang saad sang aton Ginoong Jesus nga ang bisan sino nga magsalig sa iya, siya may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang mga ayan na abyan may tagipusoon ka man nga nabato nimo ang pulong apang na you were discouraged tungod sa mga pagtilaw sa imong kabuhi, nagtalikod ikaw sa pag-alagdan, kabay liwat balik ka sa Ginoo. Let that the seed grow in your heart. Agud ikaw magtubo sa imong tagipusoon. Ayan ikaw, you were discouraged sumong sang masiling natin mga pagtilaw kag nagbalik ikaw sa kalibutan. Now remember, the world cannot satisfy you. Ni-experiensyan mo na. Only Jesus can give you peace and satisfaction in life. Amon nga akong paghangkat liwat sining nga aga, kabay ni nga tagipusoon nimo karon, itugyan ni na sa Ginoo. Let it be the place where God will dwell in you richly. Siling nila nga, let Him feel at home in your heart and be a blessing to madamo gid nga salamat sa inyong magpamati sining sahi sa pulong ng Dios. Bayan Diyos magpakamaayo sa inyo sining adlaw ini inyong alagad sa kanginan, Pastor Henry